Mga kababayan on sir, this is Jam, the Filipino channel, ang inyo pong lingkod. So today is April, ano nga pala ngayon? April 29, 2026. At tayo ngayon ay papunta dyan sa may Avida Towers, dyan sa Sula Drive, Bagong Pag-asa, Diliman, Quezon City. At dadalhin po natin yan sa may Manila Doctors Hospital, sa may Norberto Medical Tower, sa may Barangay 666 Ermita, Manila po yan. Okay, magbabalik po tayo mamaya konti po pag nakuha na po natin sila. Disclaimer lamang po, ang content po natin ay kalsada at hindi ang passenger. Kaya nga naman, sakasakali man po na may marinig kayo mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organizations, government o private man yan, ay wala pong kinalaman ang channel na ito at wala pong pinapatungkulan. Lahat po na pinag-uusapan dito ay pamang dito lamang po yan sa loob at wala pong pinapatungkulan sa labas. Out pa rin sila. Mga kapuso, salamat po. Susunod na po ang mga balita sa ilang saglit. Dito po sa DCWB, walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Noon at ngayon, serbisyong totoo. Melo del Prado sa Super Radio DCWB. DCWB, Super Radio number 1. DCWB, balitang totoo. Super Radio 594, Kapusong Pilipino, lahat Super Radio. Super Radio. Namumula sa Mega Manila ang GMA Radio sa buwan ng Marso, ayon sa AGB Nielsen Media Research. Number 1 sa AM station ang Super Radio DCWB 594 na nakakuha ng 56.3% audience share. Number 1 sa FM station ang Barangay LS 97.1 na nakakuha ng 54.9% audience share. Damang-daman namin ang init ng inyong pagmamahal, mga kapuso at kabarangay. Maraming salamat po dahil kami pa rin ang numero 1 sa inyong puso. Super Radio DZWB at Barangay LS 97.1 GMA Radio number 1. Dito na tayo. Ang tapos siya sa sistema yan, mahirap pumarap sa tao na kayo ay hindi nagdesisyon dito sa napakasela ng mga kaso. Samantala, hiniling ng Office of the Solicitor General sa Korte Suprema na ipasura ang petisyon ni VP Sara na layong ipatigil ang pagdinig ng House Justice Committee. Iniutos ng Bureau of Internal Revenue ang pagpapalabas ng Letters of Authority para isailalim sa tax audit sina Vice President Sara Duterte at Mr. na si Attorney Manasseh Carpio. Isa sa ilalim din sa tax audit ang siyam na negosyong iniuugnay sa mag-asawa, kabilang ang Carpio Lawyers, City of Quinchao Foods Corporation, Davao Bounty Times Foods Corporation, at Badayo Fisheries. Sinasabing nakakita ang BIR ng probable cause para magsagawa ng investigasyon at ikinonsidera ang testimonya ng Office of the Ombudsman hinggil sa Statement of Assets, Liabilities, and Net Worth o SALN ng Vice Presidente. Ikinonsidera rin ang report ng Anti-Money Laundering Council sa mga transaksyon sa bank accounts ng mag-asawa. Nilinaw naman ng BIR na hindi nangangahulugang may pananagutan na ang taxpayer na binigyan ng letter of authority at layon lang nitong alamin kung nagbabayad ng tamang buwis. Alas 7:09, kinumpirma ng Malacanang na humihiling ng political asylum sa France ang buganteng si dating Congressman Zaldico. Sinasabing nakakuha ang Department of Foreign Affairs ng impormasyong may nakapimping petisyon ang dating kongresista sa France matapos makumpirmang wala na ito sa kustudiya ng Czech Republic.
Nilinaw ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na hindi nakakulong si Saldico pero dinala sa France dahil sa hiling na asylum bunsod na sinasabing political persecution. He has been requested to be transferred to and is now under the jurisdiction of French authorities. All missions in Europe have been instructed to obtain further official confirmation. Hindi po siya nakakulong. Kailangan lang po siyang dalhin doon dahil meron siyang pending petition for asylum. Inamin naman ni Castro na dismayado si Pangulong Marcos nang matuklasang wala na sa kustudiyan ng Czech Republic si Saldico pero iginiit na walang dapat sisihin kaugnay ng anunsyo sa pagkakamali o pagkakahuli sa dating kongresista. Ngayong araw, magkikipagpulong ang Pangulo sa Ambassador ng France at Czech Republic para talakayin ang estado ni Saldico. Sa ngayon, ayon sa Pangulo ay wala siya nakikitang dapat sisihin dahil lahat po ng opisyal na na-involve dito para po alamin kung ano ang nangyari at anong kondisyon at the time ni Saldico ay nagtrabaho po na maayos. Naisubiti na ng Philippine Center on Transnational Crimes sa Interpol Secretariat ang lahat ng dokumentong kailangan para magpalabas ng red notice laban sa dating kongresista. Naniniwala ang ilang kongresista na dapat nang matanggal sa Kamara si Cavite Congressman Kiko Barzaga. Kasunod ito ng pag-isnab ni Barzaga sa pagdinig ng House Ethics Committee sa kinahaharap na ethics complaint. Iginihit ni House Deputy Speaker Janet Garin na dapat nang matanggal sa pagkakongresista si Barzaga dahil hindi pa rin nagpapako kahit 2 beses nang sinuspinde. Nahaharap sa ethics complaint si Barzaga dahil sa post sa social media na sinasabing malaswa, nagyayabang ng yaman at posibleng nanguudyok ng sedisyon. Inakusahan din ni Barzaga ang namayapang si Antipolo Congressman Romeo Acop na sangkot sa mga anomalyang flood control projects. We had to talk to you again, alam mo Kiko, seryosong trabaho ang Kongreso. This is not about personalities, this is about the integrity of the institution and how proper decorum should be observed. April 13, sumuko sa pulisya si Barzaga kaugnay ng kinahaharap na 8 kaso ng cyber libel kaugnay ng social media post kung saan inakusahan ang negosyanteng si Enrique Razon na nanuhol sa mga kongresistang miyembro ng National Unity Party para suportahan ang speakership ni late Congressman Martin Romualdez at sa madalang nakalayo. Pesos. Alas 7:12, inipensahan ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano ang patuloy na pag-absent ng aliado si Senator Ronald Bato de la Rosa. Sinabi ni Cayetano na gustong pumasok ni de la Rosa sa Senado pero patuloy ang pag-absent na walang katiyakang puprotektahan ng pamahalaan ang kanyang karapatan sakaling totoo ang warrant of arrest ng International Criminal Court. Mayroong 31 absent si de la Rosa na hindi na nagpakita sa Senado matapos ang payag ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla noong Nobyembre na nakarang taon na nakatanggap siya ng unofficial copy ng arrest warrant ng ICC. Kasi ang lumalabas na sitwasyon para bang siyang ayaw pumasok at dapat siya disiplinahin. Gusto niyang pumasok pero light yung threat sa kanya. Yun na yun. Ayon kay Apex Committee Chairman J.B. Ercito, ikinukonsidera ng kampo ni De La Rosa ang panawagang itigil ang pagtanggap ng sahod at allowance sa gitna ng patuloy na pag-absent. They are already considering. So yun ang magandang balita. Kaya lang, meron namang parating na mukhang na pinag-usapan na nila. Hopefully, magkaroon na ng positive development by next week. Nauna lang inamin ni Ercito na posibleng mabasura ang ethics complaint laban kay De La Rosa kung hindi natatanggap ng sahod dahil ito lang ang pasehan ng reklamo.
hindi sumunod sa requirement ng ethics complaint na inihain laban sa ilang senador. Kasunod ito ng pag-convene ng Ethics Committee para iproseso ang siyam na reklamo gamit ang first in, first out basis. Dahil dito, ibabalik sa complainant sa mga reklamong hindi sumunod sa filing requirement. Nakitaan naman ng sapat na forma at sustansya ang isang reklamo laban sa hindi pinangalanang senador, kaya pinagdalahan ang respondent ng kopya ng reklamo para sagutin ang akusasyon. Kabilang sa sinampahan ng ethics complaint, sila Ethics Committee Chairman Senador JPL Sito, gayon din sila Senador Francis Escudero, Rita Ontiveros at Ronald De La Rosa. Inaasahan muling magpupulong ang Ethics Committee sa Mayo 4. Pinayagan ng kontraktor na si Bernie Vizcaya na pansamantalang lumabas ng Senado para sa operasyon ng kanang palikat. Posibleng sumailalim sa operasyon si Vizcaya bukas at 7 araw na mananatili sa ospital bago ibalik sa kustodiya ng Senado. Pinag-aaralan pa kung papayagan ang mga kaanak na bisitahin sa ospital si Vizcaya na ipinakontempt dahil sa sinasabing pagsisinungaling sa pagdinig kaugnay ng manomalyang flood control projects noong nakataon. Noong Marso, dinala sa ospital si Vizcaya dahil naman sa frozen shoulder o pananakit at paninigas ng panikat. Daw na lang hiniling sa Office of the Ombudsman na sampahan ng kasong kriminal si Curly Vizcaya dahil sa sinasabing pagkakasangkot sa 96.5 million pesos na peking flood control project sa Davao Occidental. Ang naturang proyekto rin ang dahilan kung bakit sinampahan ng kasong graft at malversation ang misis ni Curly na si Sara Vizcaya na nakakulong naman sa Lapu-Lapu City Jail sa Cebu. Basta na ng Bureau of Customs ang isa sa 12 mamahaling sasakyan iniugnay sa Pogo. Nabili ng nag-iisang bidder na Pure Blends Corporation ang 2023 Rolls-Royce Phantom sa halagang 25 billion pesos. Pinag-aaralan pa kung muling isasalang sa auction o idadaan na lang sa negotiated sale ang 11 pang luxury cars, kabilang na ang Mercedes-Benz at 2021 McLaren Senna na nagkakahalaga ng 102 million pesos. Nakataktarik sa ilalim sa negotiated sale ang 4 pang sasakyan ng mag-asawang Curly at Sara Vizcaya, kabilang ang 2 GMC Yukon at Maserati Levante Modena. Alas 7:16, ibabalik ni dating MMDA Sidewalk Clearing Operations Group Director Roberto Esquivel at misis na si Marisa Esquivel sa pamahalaan ang mahigit 5 milyong pisong hindi may paliwanag na yaman. Kasunod ito ng pag-aproba ng Sandigan Bayan sa motion to withdraw the appeal ng mag-asawa matapos mahapong ibabalik ang 5.3 million pesos na unexplained wealth. 2023 diniklara ng San Pedro Laguna Regional Trial Court na may ill-gotten wealth ang mag-asawang Esquivel. Binasura rin ang Board of Appeals ng apela ng mag-asawa at iginit na Sandigan Bayan ang may jurisdiksyon sa kaso. Bumuuna ang International Criminal Court ng Trial Chamber sa kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kasunod ito ng pagkumpirma ng ICC Pre-Trial Chamber sa kasong Crimes Against Humanity laban sa dating Pangulo kaugnay ng sinasabing patayan sa war on drugs. Itinalaga ng ICC Presidency bilang hukom ng Trial Chamber sila Joanna Corner ng United Kingdom, Ki Bong Kaik ng Republic of Korea at Nicolas Hulot ng France. Umaasa ang abogado ng mga biktima ng extrajudicial killings na si Attorney Nery Colmenares na uusad ang paglilitis ngayong taon. Ma-appoint na yung trial chamber, di so na sana masimulan yung proseso. And I hope before the end of this year, sana masimulan na. Kasi yun nga, matagal na naghihintay ang mga anak ng biktima. Sa ilalim ng Rome Statute, obligadong humarap si dating Pangulong Duterte sa paglilitis sa pamamagitan ng video call o pisikal na pagdalo. Depende sa mapapag-usapan sa status conference.
Alas 7:18, ibinasara na ang hotel na iniuugnay sa pamilya ni dating Congressman Mike Defensor sa Pasig City. Kaso dito ng utos ng lokal na pamahalaan na ipasara ang hotel na isinasangkot sa prostitusyon at human trafficking. Inasuhan ang misis at anak ni Defensor na bahagi ng board ng Zerin Development Corporation at nagpapatakbo ng hotel kung saan matatagpuan ang sinalakay na KTV kung saan nasagip ang 50 babae. Nauna na iginit ng NBI na walang halong politika ang operasyon. Sinundala ang paggamit ng pambansang awit ng Pilipinas sa outdoor rave party. Disyembre ng nakaraang taon nangyari ang insidente kung saan nagsasaya ang mga dumalo sa party habang inaawit ang lupang hinirang. Iginit ng National Historical Commission na nakasaad sa batas na dapat gamitin ang lupang hinirang sa original na arrangement at composition. Paalala ng ahensya, may kita'y pinagbabawal ang paggamit ng pambansang awit sa amusement at entertainment purposes. Ano ba ginamit? Ako nakita. Time out. Ano oras na, Miss Beautiful? Baka nilagyan ng tube. Hindi dapat. Dapat Hindi dapat. marcha. Yung original. Marching. Oo. Tempo. Okay? Ano oras na? By 7:20 na po. Marami pa istorya sa pagbabalik ng Radyo Patrol Balita alas 7. Yang sahod at mga allowance habang Para extra ka rin, New Alaksa. Sito, Chairman ng Senate Ethics Committee, matapos magpulong ang komite upang iproseso ang mga nakabinding reklamo batay sa first in, first out na sistema. Una nang hinimok ni Ejercito si De La Rosa na wag munang tumanggap ng kanyang sweldo at allowances habang hindi pa siya nagpapakita sa Senado. Patatong daang November pa ng nakaraang taon, umabsent si De La Rosa. Kasunod ng impormasyon na meron na siyang warrant of arrest mula sa ICC batay sa Compensation and Position Classification Act of 1989. Ang mga congressman at senador ay sumasahod ng mahigit 293,000 pesos hanggang 334,000 pesos kada buwan. Susunod! Dito mo! Sino itong kilalang direktor? Abay, meron daw maliit? Maliit na ano? Meron daw maliit na pagtingin sa mga showbiz reporter. Sino yan? Sino daw ito? Isa daw kilalang direktor. Ini-small ang mga showbiz reporter. Ba't kaya? At ba't kaya nakaramdam ng gano'n ang mga showbiz reporters dito kay Direk? Yan ang iba pang mga nagbabagang balita sa pagpapatuloy na 721. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Perfect. Maliit ang budget sa announcement. Malaki ang budget sa produkto. Champion, dapat po sa inyo. EO Executive Optical for expert eye care. Come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes. Kahit walang jingle, champion, dapat po sa inyo. Ang balitang yan ay hatid sa inyo na legalidad at ang kayang gamot, pilit at higit. Basta Pride dahil gusto namin na gumaling kayo. Continue straight in this traffic light. Number 1 naman sa Metro Manila, pati rin sa Mega Manila. Dali na magdangal po for champion. Ang hilig natin sa mura. Pero totoo bang tipid ito? Mura ng motora. Pero laging nasa talyer. Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit mong detergent? Mura. Pero nagdadagdag ka ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoong tipid. Sapat na. Di kailangan i-bleach. Dahil ang Champion, laging nag-improve. Champion Quick and Easy Clean. Tapat po sa inyo. Ang healthy naman ang anak mo. Naku, sa akin din yan. At ang batang mo pag healthy, pwede pa rin magka-immunity gap. Bago pa magkasakit, unahan mo na with Celine Plus. Tumutulong punuin ang vitamin C and zinc. Tulong para protektado araw-araw. Help stop immunity gap with proper diet and exercise. Mag-Celine Plus araw-araw. Tunay na quality yan. Ascorbic acid plus zinc. The generic name is Celine Plus. If symptoms persist, consult your doctor. Celine Plus. Ang
batang mukhang healthy, baka may immunity gap na. Self-stop immunity gap. Mag-Ceiling Plus araw-araw. Sa panahon ngayon, sabay sigurado, sabay protektado, ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa pamilya, i-shield mo. Laban ng patibay, i-shield mo. Batso, patay ang 99.9% of bacteria and virus tested. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo. Batso, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. Hala! Nagkabuhol na. Ay, pag-sound trip na nga lang muna. Isang may stress na ako sa traffic na to. Ganyan ang Pinoy. Ang Pilipino, mapagtimpi. Isang paalala mula sa MX Street na ninawan ang mabuti Continue ang straight in Pinoy. this traffic light. TXT for Dunkin'. Dunkin' iced coffee flavors. Macadamia. Nutty. Brown butter. Yes, yummy. Roasted almond. Wow. Toasty. Fresh vanilla. Smooth. Hazelnut. Fresh. Add these exciting flavors to your favorite Dunkin' signature coffee. It's Dunkin' Coffee Time! Dunkin', pasalubong ng bayan. Mula sa #1 Smart Dishwashing Base. Ang galing-galing mo. Smart dishwashing base ko. Dito kulang naman sebo. Dalawang kaldero. Ang galing for everyday. Yan pag Smart ang dishwashing base. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria. Ay, para walang mahihinis. Plastic cemento at plastic number 1 to top. Ang galing-galing mo. Smart dishwashing base. Heavy duty linis, bawat pahid. Smart Dishwashing Base, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. Araw-araw, MX3 para MX Proud. Carry, pagkakita gaman sa tao ito. Ay buwihin ang tatak mo at natutusin ito. With MX3, Hello, I'm Cheryl Cosip, news anchor and TV host. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Oops, teka. Itatry mo ba ang new Champion Dishwashing Base dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient at doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumo, sebo at dikitang bakterya sa ugasin. Sa new Champion Dishwashing Base, easy ang ugasin. Try mo. Di ka happy. Balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo. Buhay at masaya, nagusto ang pamilya. Kumbaya, kumbaya, ibig kong sabihin masarap talaga. May maintenance sa diabetes sa cholesterol, kasabay niyan, Vandilar. May 5B vitamins in high levels, tulong para sa nerve repair and protection, tulong iwan sa diabetes with proper diet and healthy lifestyle. Ask your doctor about Vandilar. Hindi na quality yan. Vanular, ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanular. Continue straight in the first traffic light. Then, in 400 meters, keep left at Right bar glue with powerful steam away enzymes. Malapit magtanggal ng dumi sa tiyak pero di masakit sa kamay. Tested ang competent polycotton sa matyak, malupit sa kamay mo, mabait. Right bar glue manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. Ang mga kapang Chero ng bayan, kapunyin! Bumagsak sa 185.06 meters sa water level ng Angat Dam. Mula sa 100... Pagtaas ng bayarin sa kuryente na sumiba po ng todo. Gusto po, mga kapuso, sila na lang po pinaghahanap buhay ng mga Pilipino. Iparuelo, Baso. Pagpapaliwanag ngayon ng mga senador ang Energy Regulatory Commission o ERC at Iraq ukol sa malaking pagtaas ng bayarin sa kuryente. Yan ay sa pagdinig ng proactive response and oversight for timely and effective crisis strategy o Protect Committee. Ayon kay Senator Sherman Sanyana, naman ang committee o the House of Representatives, particular na kailangan sa liwanag ng 70% tamang 7 hours sa pagtaas sa generation
hindi pinakamalaking tignan ng pagtaas ng presyo ng kuryente. Dapat inaanya mahimay kung makatira ng pagpapasa ngayon sa consumers ng paggalaw ng foreign exchange o palitan ng piso sa dolyar at kung paano magpapasok sa publiko ang epekto sa produksyon ng kuryente ng pagtaas ng presyo ng petrolyo. Masala sa ganyan, hindi ang mga subsidiya kagaya ng lifeline rate ang nagpapalobo sa bayarin sa kuryente dahil napakaliit na dito sa halagang 1 sentimo sa bawat 26 na In sentimo 200 meters, at keep left at the nagbabago fall, sa then make a slight left. ang gera sa isang silangan. Ang lifeline rate ay subsidiya para sa paggamit ng kuryente ng mga may hirap. Saan anin noong 2001 at nagsinuha na may 4 na milyong Pilipino kabilang ang beneficiary ng Pagkawin Pamilyang Beneficio Program. Inipensa ito ni President na kailangan anya sinuha ng mga may hirap para maibalik ang kanilang araw-araw na pangangailangan. Ako si Miss Pala, nag-ibig sa radyo at In 100 meters, keep left at the fall. Samantala, ang Central Pangasinan Electric Cooperative o Sintelco nagpatupad ng taas-singil sa kuryente ngayong Abril. Jasmine Gabriel Galvan, GMA Regional TV. Jasmine! In 30 meters, make a slight left at the traffic light. Central Pangasinan Electric Cooperative Sintelco ngayong buwan. Paliwan po Sintelco sa Continue for 600 meters, then keep left at the fall onto Quezon Boulevard. charge ng pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo sa nakalipas ng mga linggo na epekto ng tensyon sa enerhiya. Kasabay nito ay nilinaw ng Sintelco na napupuntas ng mga government benta program ng bahagi ng electric bill na tinatawag na pass-through charges sa enerhiya para sa lifetime consumers at non-eventual renewable energy. Ipa ng Sintelco hindi sa pagkakita mula sa GMA Regional Media Video sa pagkakita nag-uulat para sa production dapat ito. Samantala mga kapuso, may ilang power producer sa bansa ang nanganganib ang supply ng impact na diesel. Ay kay Jericho Jonas Nograles, Presidente Chief Executive Officer ng National Power Corporation, NAPOCOR. Ito'y tulad po na mataas na presyo ng mga produktong petrolyo dahil sa sigalot. Yan sa gitnang silangan. Bilang tugon, ginagawa ko nila ang lahat ng paraan para matulungan ng mga apektadong power producer upang maagapan ang worst case scenario ng pagkakaroon po ng rotational brownout. Sitwasyon po natin ay meron nga po ilan. Hindi ko muna sasabihin kung saan ay ayaw po magkaroon ng outage. Ang gusto ko po ng assurance sa ating mga small areas or missionary areas na ginagawa po natin lahat ng kaya natin gawin. So may mga ibang planta na ilang araw, may mga ibang planta na ilang linggo. Nilinaw naman ni Nograles na walang kinalaman sa pagpapalabas nila ng Universal Charge for Missionary Electrification o UCME ang problema po ng mga power producer dahil wala naman In 100 pagkakantala meters, sa keep diesel left at the subsidy. Hindi rin naman totoo na meron po silang 10 billion pesos na utang. Wala po muna sa 10 billion no? Kasi yung processing time po natin ng ating mga universal charges ay usually 90 to 150 days depende po sa kumpleto po yung mga pinadala nila at nabantayan po ito even before Iran conflict ay hindi po nagbago yung ating mga service level. In 400 meters, turn right and continue on Quezon Ito ni Boulevard. Jericho Jonas Nograles, Pamulo, Chief Executive Officer, National Power Corporation. Mataas sa singil sa kuryente o mataas na singil sa kuryente na Meralco, mas nakakapaso kaysa mag-init ngayong panahon ng tag-init. Ay, gusto sa Ipon Foundation. Totoo naman yun. Si Alan Gato sa detalye ng balita nga. Alan, pasok! Ikiniitgan ng research group na Ipon Foundation na mas lalong nakakapasok init ang nararamdaman ngayon ng mga consumers sa patuloy na pagtaas ng sigil sa kuryente. Hindi dahil sa tuloy-tuloy na pagtaas ng sigil kada buwan ng kuryente ng Meralco ay sa Ipon sa gitna na itatalang mataas na heat index na umaabot sa 43 degrees Celsius. Iniinda naman ngayon ng mga consumer ang pataas na bayarin sa kuryente. Noong Pebrero kasi nasa 22 sentimo ang nadagdag sa sigil sa kuryente habang noong Marso ay tumaas sa 64 na sentimo ang itinaas. Ngayong April aabot sa 53 sentimo ang dagdag muli sa bayarin sa kuryente. Kaya mga kumukonsumo ng 200 kilowatt per hour mayroong dagdag na 107 pesos o higit pa sa kanilang mga bayarin. Dagdag ito sa mga tumataas na gastusin
dahil sa mataas na petrolyo. Ako si Alejandro Stanjevich, Radyo DCWB, Balitang Totoo. In 100 meters, turn right and continue on the same United road. Arab Emirates sa Organization of the Petroleum Exporting Countries o OPEC at OPEC Plus. Epektibo sa Biyernes, May 1 matapos ang halos 60 taon na pagiging membro nito. Ang anunsyo ay sa gitna ng krisis sa supply ng langis sa Strait of Hormuz, dulot ng gera sa gitnang silangan. Ayon sa Energy Minister ng UAE, nais silang bigyang prioridad ang kanilang energy field at sektor ng petrolyo at mas magiging flexible din sila lalo't wala na silang obligasyon sa OPEC. Hindi rin naman na nila kinonsulta ang mga bansang miyembro ng grupo para gawin ang desisyon. Maaari nang muling bumili ang Pilipinas sa mga produktong petrolyo dyan naman sa Russia. Ayon kay Energy Undersecretary Alessandro Sales, nagbigay muli ang Amerika ng 30 araw na waiver para sa lahat ng bansa na gusto magantagpunan ng isang mga produktong petrolyo sa Russia. Epektibo po ang waiver mula April 17, tatagal hanggang May 16. Una na nagbigay ng waiver ang Estados Unidos Arriving in pag-angat 7 na lamang minutes sa at Russia. 7:42 a.m. po ng This sanction route dahil is po sa toll-free. pag-atake naman sa Ukraine, pero nag-expire noong April 11. Nagsara sa panibagong record low na 61 pesos and 30 centavos ang palitan ng piso kontra dolyar kahapon. Ito ang unang pagkakataon sa kasaysayan na sumatsan sa 61 pesos level ang palitan. Mula nang magsimula ang gera sa gitnang silangan, 9 beses na pumalo sa record low ang palitan. Ayon sa ilang ekonomista, dahilan ng pagsagsak ng halaga ng piso ay ang mabagal na pag-usad ng negosasyon sa pagitan ng Amerika at Iran bunsod ng sitwasyon sa Middle East. Ako'y nakikinig sa Super Pasita sa Umaga, Nationwide. Ang mga kapuso natin ay tayo. Marami natin mga iniisip na mga bayarin na lang yan. Pumasok ay kuryente ko, mga lentes ko, mga kapuso. Lalo ngayon panahon pa naman ng tag-init. Kailangan natin ng mga pampalabot. Handa kayo sa paggamit ng inyong mga air condition units o aircon sa mga In kapuso. 200 meters, keep right at the wall, then keep left. Ito lang gawin natin kung maglalayo tayo sa direksyong init ng araw po at mahirap na po kapag magkasakit pa tayo. Gawin po natin ay palakasin po natin ang ating immune system at Immunomax food supplement. Ang Immunomax po ay gawa ng CM Group In 100 meters, keep right at the po sa kapsula for adults, capsule for adults, saka syrup for kids. Yan. Ito po yung capsule for adults. Yan. Mga maliit na mga pagkiping kulay puti sa kapsule yan. Yung maso niya. Yun na po yung 40 variant ng capsule for adults, Immunomax food supplement. Ito naman yung syrup para sa Keep mga left at the Four bata. Contemporary Syrup for Burgos Avenue. kids, Immunomax food supplement kulay orange. May asul na mga matatagtad na pakit. Kaya naman po nito yung botella na po ng syrup for kids na Immunomax food supplement. Yung variant yung maso niya, no? Yan. Mula po sa aming studio, kahit nasan pa kayo sa mga sandali ito, mga kapuso, yan po ang ating magandang balita natin po sa inyo na ang Immunomax. Mahalagang Continue paalala ang straight at the Immunomax. first traffic light. Immunomax Then, Forte, at the hindi po second gamot at traffic hindi light, dapat turn gamitin right. paggamot sa anumang uri ng sakit. Oras, alas 7:36, radyo na. TV pa. Labanan na fake news. Dapat totoo. DZWB, Balitang Totoo. Pagbabalitang walang kinikilingan, walang pinoprotektahan, walang kasinungalingan, serbisyo totoo lamang. Super Radyo, DZWB, hindi pa huli, hindi pa titigil. Super Radyo, DZWB, Prime Time. Alas 6 hanggang alas 7 ng umaga. Walang umay na pagbabalita at pag-imay sa issue. Meron ng product sa Super Radyo, DZWB. Alas 7 hanggang alas 8 ng umaga. Ransya na naman sa pagbabalita ang tambalan Joel Reyes Abel at meron ng product sa Super Pasita sa umaga. Nationwide. Alas 8 hanggang alas 9 ng umaga. Para limang pagkalakang sa maiinit na balita. Hatid ni na Rowena Salvacion at Joel Reyes Abel. In 70 meters, turn right at the traffic light. Alas 9 hanggang alas 10 ng umaga. Hindi paawat at tambalan Arnold Flavio at Connie Season sa pagtalakay sa mga isyu ng bayan. Sa one-on-one, walang pekala. Super In 70 meters, turn left, then turn left. Pagbabalitang walang kinikilingan, walang pinoprotektahan, walang kasinungalingan, serbisyo totoo lamang. Super Radyo, DZWB, Prime Time.
mapagkakatiwalaan. Turn left onto Paseo Street. Hindi matitinag sa pag-iimay sa mga isyu ng bayan. In 50 meters, turn left at the traffic light. Ilangal bilang Radio Broadcaster of the Year ng prestiyosong Manila Overseas Press Club. Para kilalanin ang inyong lingkod ng mga nauna sa akin, ng mga taong kinukonsidera ko na mas malawak ang karanasan kaysa sa akin sa isang napakalaking karangalan ko. Pasado pa ako sa panlasa nila. Salamat po, MOBC. Proud Kapuso. Para hindi mahuli sa mga balita, sundan ang mga social media accounts ng Super Radio DZBB. Continue for 400 meters, then turn left onto Calaguapo. TikTok at X. Hanapin lamang ang Super Radio DZBB para makita ang aming mga official social media account. Tutok na para sa mga balitang tama Continue straight at this traffic mga light. kapuso. DZBB, balitang tama, balitang totoo. Super Balita sa Umaga, nationwide. Sara Diskaya humarap sa pagdinig ng kanyang kaso na may kaugnay naman sa flood control project dyan sa Davao Occidental. Alamin natin ang balita yan mula kay Desiree Padilla. Super Radio Cebu. Desiree, pasok. Super Radio. Joel Melo humarap sa urang pagkakataon sa Regional Trial Court of Art. Sinala mula kung siya kontrabista ni Sara Diskaya para sa kasong dapat organization na pinaharap ito sa ugnay ng Secretary of Flood Control Project sa Davao Occidental. Kabilang sumarap ay ang Executive Officer ng Sinisibo Construction, si Maria Roma Rimando, ang magkakasing pang-akusado sa mga posisyon ng Davao Occidental, sumarap sa mga Sinisibo Conference lang. Dahil dito, napatupad ang Continue straight at the first traffic light. Then, at the second traffic light, turn left. In 90 meters, turn left at the traffic light. Ako, dyan may padilang sa Pirati Sibilo Bitugan para sa balitang totoo. In 90 meters, you will arrive at your destination. Ilabas na ng International Criminal Court ang listahan ng mga hukom na bumuo po ng Trial Chamber 3. Ito pong didinig sa kasong crimes against humanity of murder and attempted murder laban naman kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa 5 pahinang dokumento na may petsang April 24, sinabi ko ng ICC Presidency na bubuuin ang Trial Chamber 3 ni na Judge Joanna Corner, Judge Kibong Peck at Judge Nicolas Natasan din ang ICC Registrar na ibigay ang kompletong record ng proceedings sa Trial Chamber 3 na bilang ang sesyon ng Pre-Trial Chamber 1 na kinumpirma ang mga reklamo laban naman kay Duterte. Ikinukonsidera na ni Senator Ronald De La Rosa ang mungkay na wag na muna siyang tumanggap ng sweldo at allowance habang nagtatago at hindi po ang... Ayan, so na-drop na natin sila. Maraming salamat po sa panonood. Hanggang sa muling ingat. God bless. Paalam po.